Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat, mga kapatid. Sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Atin pong pagnilayan, mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay Mateo Kabanata 9, may talatang 32 hanggang talatang 38. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Parisiyo, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa huling bahagi po ng Ebanghelyo po natin ngayon, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Kapatid, maaari ka bang magboluntaryo? Maaari po ba tayong magboluntaryo? Opo, mga kapatid, sapagkat buhat pa po sa pasimula, pinili na po tayo ng Diyos. Hindi lang po, mga kapatid, upang mabuhay sa mundong ito, kundi upang makibahagi sa layunin ng ating Panginoon. Sa unang bahagi po, mga kapatid, ang pamagat po sa Ebanghelyo ay pinagaling ang piping sinasaniban ng demonyo. At ang ikalawang bahagi sa Ebanghelyo po natin ngayon, nahabag si Jesus sa mga tao. Una po, mga kapatid, ang ating Panginoon ay pinagaling ang isang lalaking pipi, yung hindi nakakapagsalita. At maraming tao ang namangha sa himala na ginawa ng ating Panginoon. At sinabi ng mga tao, mga kapatid, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Ngunit mapapansin po natin, mga kapatid, ang mga Parisiyo, tagapagparatang sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang paratang nila sa ating Panginoon? Nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Sapagkat hindi po nila matanggap si Jesus, mga kapatid. Hindi po matanggap ng mga Parisiyo ang pahayag ng ating Panginoon. Hindi rin sila niwala sa ating Panginoon na ang ating Panginoon ay anak ng Diyos. Mula sa Diyos at ipinadala sa lupa para sa maraming layunin sa atin, mga kapatid. Pagagalingin lahat ng uri ng karamdaman, pisikal at espiritual na karamdaman, mga kapatid. At isama na po natin yung karamdaman natin sa pang-araw-araw, mga kapatid, na hinihiling po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, mga kapatid, napapansin po natin ang mga Parisiyo. Sa simula po ng ministry ng ating Panginoon, tagapagparatang na po sila sa ating Panginoon. Opposite po sila sa ating Panginoon. Against po sila sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa kabila ng ginawa ng ating Panginoon na himala, pinagaling ang isang taong hindi nakakapagsalita. At ano po ang kanilang kaisipan, mga kapatid? Si Jesus ay nakapagpapalayas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo, sapagkat hindi po sila niwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, sa unang bahagi po ng Ebanghelyo, ang maging aral po sa atin, kailangan po na ang ating puso hindi maging bato.
hindi kasintigas ng bato. Buksan po natin ang ating isipan, ang ating mga mata, ang ating puso, mga kapatid, upang maghari po sa ating puso ang ating Panginoon. At hindi po mag-ahari yung mga negatibong pananaw sa ating buhay, mga kapatid. Sa ikalawang bahagi po, nahabag ang ating Panginoon sa napakaraming tao. Ang sabi po niya, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Pag walang nag-guide, mga kapatid, kahit na po yung mga anak natin, kung hindi po natin ginaguide ng mabuti, para pong mga anak na walang ama. Ayun po, mga kapatid, parang mga anak, mga bata na walang ama. Dito po sa Ebanghelyo natin ngayon, parang mga tupang walang pastol. Kaya po, mga kapatid, sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Maaari po tayong magboluntaryo, mga kapatid, sapagkat tayo po ay kabilang sa layunin, misyon ng ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pamamagitan ng anak na si Jesus na aming Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.